si Patrick Wilson and it's devotion for today, July 3. And ang topic po natin for today is anong proof na tunay ang ating pananampalataya or yung proof for yung existence ng ating Panginoon. So, ang ano po ba yung konsepto ng miracle ng Panginoon? A miracle is a rare and extraordinary act of God that defies natural explanation. It is God's intentional interruption of the normal course of nature to reveal His power, His purposes, and His presence. Miracles are not just random displays of divine might, they are signs that points to who God is, confirming His message and His messengers. So, ang ating scripture for today is Acts chapter 17, verse 30 to 31. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. So, ibig sabihin, ano po ba yung miracle ng ating Panginoon? So, just to be clear po, ang miracle po ng ating Panginoon can be natural and unnatural. Ibig sabihin, kung ako manghihingi ng pera sa ating Panginoon, kung gagamitin ko sa aking pandulong, sa aking magulang, hindi man ako mag-expect sa ating Panginoon na lumipad yung money, na bumagsak yung money galing heaven. Diba? Ang ginagawa kasi ng ating Panginoon, yung pag-interrupt niya sa normal course ng mundo is, magkakaroon ka ng trabaho, yung mga pamilya mo magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng blessings, and so on and so forth. Ibig sabihin, hindi dapat talaga hindi natin kinukulong ang ating Panginoon sa konsepto na gusto natin, kasi lahat ng bagay na hindi natin nakalain is dadating sa atin yan basta tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. At of course, syempre yung mga plano ni Lord is hindi natin dapat pakialaman or kung hindi natin dapat diktahan, kasi si Lord naman yung nakakaalam yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na Lord, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi, di ba hindi ganun dapat? So, ang ating teaching for today is the greatest miracle is the resurrection of Christ. Sabihin, ang ating Panginoon, binuwan niya ang ating Panginoon sa Kristo dahil ay yung kapangyarihan niya. And tayo mga tao talaga ngayon, hanggang ngayon wala pa tayong alam kung saan talaga napupunta yung consciousness natin after mamatay. Pero ang ating Panginoon, binuhay niya ang ating Panginoon sa Kristo para ipakita kung gaano talaga makapangyarihan ang ating Panginoon. And to think na even now, diba, advanced na yung mga natin, hindi pa rin natin alam kung saan po napupunta yung consciousness natin after mamatay, diba? Kasi yung consciousness natin hindi nawawala yan kasi dapat yung nag-transfer lang, kasi hindi talaga na-erase yung consciousness, yung energy na-transfer lang po. So, second teaching is the resurrection confirms the truth of God's word. Kaya nga po sa Acts chapter 17 verse 30-31, nabaprophesy ng ating Panginoon na itong pangako ko is papatunayan ko sa pamamagitan ng pag-resurrect sa prophet. Si Jesus kasi God and man. So, pero pwede naman tingnan na yung man po talaga is Jesus Christ. So, marami kasi narilitong Israelita dati kung sino ba yung propeta na sinugo ng ating Panginoon na bubuhayin niya ulit. Pero ayun, si Jesus Christ nga po yun. Third teaching is the Christian life is built upon that miracle.
sabihin yung pinakal talaga ng ating pananampalataya ay nabuhay nga muli ang ating Panginoon. Kasi kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, hindi totoo po yung claim niya. Yung sabihin ng ating Panginoon Kristo, pinakita niya na He can conquer death itself, and nobody can stop our Lord and Savior Jesus Christ para po sa pag-redeem sa atin. And ang ating Panginoon talaga yung pinakamakapangyarihan talaga sa lahat ng being sa universe. So, yan lang po ako si Godfrey Quezon, and this is my devotion for today, July 3. Sana po ay marami kayo natutunan, and po ay